Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shouts the swelling with joy, I'm telling, He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. For the Spirit with life from above into God's family divine, justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine! And the transaction so quick was made, when as a sinner I came. Took of the offer of grace He did offer, Please save me, your praises dear name. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure. There in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believe. Riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Magandang tanghali na naman po sa atin lahat, mga kapatid at kaibigan sa Panginoon. Narito po ang ating programang Salaknib, Itipudno, na ating napapakinggan tuwing araw ng Sabado sa oras na 1:00 hanggang 1:30 ng tanghali. At ito na naman po ang inyong kapatid at kaibigan sa Panginoon na inyong makakasama ng 30 minuto. At ako nga po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakikinig sa ngayon at siyempre sa mga makikinig pa sa mga oras na sila ay magkaroon ng time para sa kanilang panonood naman sa mga replay nila, okay? So, unang-una po mga kapatid, nais kong batiin ang bawat isa sa atin ng magandang tanghali. At siyempre, sa lahat din ng mga kapatid at kaibigan natin sa Panginoon, kung saan ay nasa ibang bansa, ay kayo rin po lahat ay aking binabati ng magandang tanghali din po sa inyong lahat. At sa ngayong tanghali mga kapatid, kasalukuyan meron po tayong gospel meeting dyan po sa may Magirig. At maraming salamat sa lahat na nagpunta para ang gospel meeting na ito
ay matagumpay na mangyayari sa araw na ito. At ganun nga mga kapatid, kaninang umaga pa nagsimula ang gospel meeting na ito dyan po sa May Magirig, kung saan ang ating kapatid na Jerome Porelo, ang ating mga ngaral dyan, kasama ang kanyang mga kasamahan, sila kapatid na Jerry, kapatid na Edgar Corpus at Jerry Soliba. Ayan po. At sa ngayon nga po ay iniwan po natin sila dahil po sa ating gospel meeting na ito. Dahil nabalitaan ko po kasi na nung nakarang araw na meron po tayong brownout ngayon. At ayun nga po, hindi naman brownout na maghapon, kundi brownout na paputol-putol. Kung kaya't yung po natin, ating lesson ngayon, ay pagpaumanin po ninyo, no? Dahil hindi po natin nagawa ng PowerPoint dahil sa kalusugan po natin nung nakaraang gabi. Dahil hindi po tayo makagawa, ay hindi ko nagawa sa PowerPoint, pero pinapangako po ayusin po natin ito sa ating paglilipat sa YouTube mamaya. Okay po? At syempre, sa pagpapatuloy po natin, nais kong batiin ang bawat isa na nanonood sa atin mula sa Facebook, sa YouTube, at ganoon din nakikinig sa atin sa kanilang radyo mula po rito sa Cagayan. Kaya pinabati natin ng magandang tanghali ang bawat isa. At magandang tanghali mula po rito sa Tuguegarao, sa lahat ng mga kapatid natin, mula kay kapatid na Josephine Lim ng UN. And of course, kasama na riyan si Sister Arlene Maramag ng Ugak Norte, Sister Mercy Panupio, ayan, ng Atulayan. Kasama na riyan sa yung mga kapatid din natin sa Iglesia ng Panginoon dito sa Metro Tuguegarao, ang family Panopio, family De Los Santos ng Atulayan, family Giab, family Aquino dyan po sa May Panakal Village, family Vicencio, family Constantino dito sa May San Gabriel, and of course sa mga family dyan sa May Palwa, yung family Daraway. Magandang hapon po sa inyong lahat. At yung mga kapatid din natin sa May Magirig, mga Lafitan family, good afternoon po. Yung mga Father family, ayan. At lahat po yung mga kapatid natin ngayon, mostly sa kanila sa Magirig, sila po ngayon ay merong gospel meeting na nagaganap doon. At tayo nga po ay umiska po at nagpaalam sa ating kapatid na Jerome Porelo na lumiban dahil meron po tayong ilaw ngayon. Kaya ngayon po, ito nga, mangyayari po ito at lagi naman po tayong handa. Yun nga lang, hindi natin nagawan ng ating PowerPoint. Okay? So, okay mag-alala mga kapatid, lalagyan natin ng PowerPoint ito siguro maya-maya lang o di kaya gawin natin ng outline mamaya ito, okay? At syempre, yung pag-aaralan natin ngayon ay gusto ko yung mga napakinggan natin kanina mula sa unang speaker doon sa Magirig hanggang sa pangalawang speaker. At yun nga po ay gusto ko yung mga pinag-aralan nila kanina, kung kaya't habang fresh po sa atin ay nais ko ding ibahagi po sa inyo dito sa atin sa Facebook at ganoon din sa radio station. Kung kaya't mga kapatid, ito isahan natin nabasahin ang mga natutunan natin mula sa aklat ng Biblia, aklat ng Diyos na napakinggan natin mula doon sa gospel meeting. Okay? Ayan. Habang meron po silang gospel meeting, gawin na po natin ng ating dapat gawin sa tanghaling ito. And of course, good afternoon sa lahat ng mga taga-ibang lugar, like Sister Nida Villamin. Good afternoon, Brother Jen. Sabi niya, mula po to sa Zamboanga. So sa lahat ng mga taga-Zamboanga, good afternoon po sa inyong lahat. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sa oras na ito,
ay ako ay ah, dumadalangin na sana ay pinagpapala pa rin kayo ng ating Panginoon dahil kayo po ay kahit busy-busy ay meron po kayong mga tinatawag na pagkakataon o oras para sa ating Panginoon. And of course, sa lahat na rin po ng mga kapatid natin dyan sa may Mindanao, sa Bicol, dyan po sa may tinatawag na Davao del Sur, ayan, Cebu, good afternoon po sa inyong lahat. Sa lahat na po ng mga kaibigan natin dyan at kapwa mga ngaral mula dyan po sa Mindanao, good afternoon po sa inyong lahat. Dito po sa may bandang La Union, good afternoon din po sa inyong lahat. Also sa mga Domingo family, Brother Denver Domingo, Sister Lilia Domingo family, good afternoon po sa inyong lahat. At ganoon din po sa may Dingras, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Ilocos Norte, ayan. Sa lahat po ng mga kapatid natin dyan, good afternoon po sa inyong lahat. And of course, dito sa Cagayan, mula po rito sa Tuguegarao hanggang dyan po sa may Magirig, Tuwao, ay good afternoon din po sa inyong lahat. At yung mga kasamahan po natin ay nandun po sila ngayon lahat, doon sa Magirig dahil meron po tayong gospel meeting nga doon. Okay? At sa mga taga Peña Blanca din naman po, kay kapatid na Alfonso Danao at sa lahat ng mga kapatid natin dyan, good afternoon din po at ganun din sa mga kaibigan natin. At saka pala yung anak natin, yung anak ko ay nandyan po sa Peña Blanca at meron po silang mga parang community service para sa mga AITA. And also good afternoon din kay Mama Beth ng Nolasco Pansiteria at ngayon po ay narito siya sa Tuguegarao at nagbigay po ng ulam natin. Maraming salamat Mama Beth. At syempre sa lahat ng taga-Alcala din, good afternoon din po sa inyong lahat-lahat dyan mga kapatid at kaibigan. Okay? So, ayan po sa lahat ng mga may birthday, ayan, si kapatid na Jerome Porelo, yung host po ng Magirig Gospel Meeting sa araw na ito. Ayan, birthday po niya, Happy birthday nga pala. Ayan, bayaw po natin, siya po ngayon ang may karawan sa oras na ito. Sa lahat din ng may birthday sa araw na ito, happy birthday din po sa inyong lahat. At sa mga nag-birthday nung nakaraan, kagaya nung mga yung pamangkin ko, happy birthday, belated happy birthday po. At sa mga may birthday sa bukas, ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Advance happy birthday po, okay? And also sa mga taga San Pascual Rizal Kalinga, ayan, like Brother Andy Dapas, good afternoon po sa inyong lahat. At sa request ni kapatid na Andy, kanina nabasa po natin, wala po tayong internet doon sa loob po ng Magirig kanina kasi tawag nito. Dead spot po sa loob unless lalagyan po natin ng router sa loob, okay? So, wala pong mga connection. Yung globe po natin kanina, wala. Naka-off doon sa loob ng Magirig Church kanina, okay? So, wala nakakapasok. Anyway, nakita na po natin lahat mga yan, mga kapatid, sana pagpalain kayo ng Panginoon at purihin ang Panginoon sapagkat alam ko maya-maya po ay mayroon tayong mga magiging bagong kapatid mamaya, Dahil alam naman natin na yung mga speaker po natin sa araw na ito ay magagaling po sila, Magagaling po sila. Mula pa yung speaker natin mula po pa dito sa Tuguegarao. Yung unang speaker si kapatid na Bonia Morales, ayan. At yung pangalawang speaker po natin galing din po ng La Union, kung saan ang itong kapatid natin na si Rod Baagin ay nagturo sa atin ng about sa role of the church. At si kapatid na Bonnie Morales ay nagturo naman about sa church. And then yung pangatlong speaker po natin, si kapatid na Rene Boy Marañon, galing po ng Quirino, Cabarrugis. Pero hindi na po natin narinig sapagkat kailangan na po nating umiska po
para sa ating pagse-set up ng ating ah, programa natin, okay? And then yung ikaapat na speaker nila ay si kapatid na Rodi Gumpad. Ayan po. Okay, sa ating pag-aaral mga kapatid, oras po natin, 1:15 na po mula sa aking monitor. At kung meron kayong mga Biblia mga kapatid, ang pag-aaralan natin sa tanghaling ito ay patungkol po dito sa ating pinag-aralan kanina, no? Doon sa sa magirig, okay? Yung napakinggan po natin mula sa unang speaker hanggang sa pangalawang speaker po ay nais kong ibahagi din po sa inyong lahat. Dahil gaya ng sinabi ko kanina, ay nagkaroon po tayo ng hindi magandang kalusugan nung kagabi dahil sa hindi po tayo nakapaggawa. And then may nagsabi na wala po tayong ilaw, on and off, ganon, ay kala ko di tayo matutuloy. Pero dahil biglaan, ito po yung ating pag-aralan po natin. Okay? So ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid yung ating pag-aralan doon. Natutunan po natin kanina diyan sa may magirik. Bago yan, gusto ko munang batiin yung si kapatid na Michael Paa ng Sorsogon. Ayan, kasama sila kapatid na Jason Agbuya and brother Larry Ebuenga. And of course, sa mga Ebuenga family, ayan po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kay kapatid na Luciano Sangwan ng Sarangani Province. Okay? And of course, dito po sa may Bagao, sa mga Paut family, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Sa lahat din ng kapatiran natin dyan sa Bagao. At kapwa natin mga ngaral, good afternoon po mga kapatid sa may Bagao. Okay, yung sinasabi natin kanina mga kapatid, ito yung pinag-aralan natin mula sa ating unang speaker ay pinag-usapan po natin ang about sa iglesia ng Panginoon na naitatag dito sa mundong ibabaw. Pero yung gagawin po natin mga kapatid, medyo gagawin lang natin ng shortcut and then gawin natin ng isang lesson. At yun nga po, ang pag-usapan natin ay patungkol sa ako at ang gawin bilang Kristiyano. Okay? So yan po yung ating tatalakayin sa oras na ito na meron pong pagka-related sa ating pinag-aralan kanina sa Magirig Gospel Meeting. So, wala po dito mga kapatid, pag-aralan nga natin ang ako at ang bilang Kristiyano, bilang ating panimula, ay unahin natin na tingnan kung sino yung ako. Okay? And then pangalawa, titingnan po natin ng part ng ating pag-aaral ay titingnan naman natin kung sino nga ba ako bilang isang Kristiyano o ano yung dapat kong gawin na sinasabi ng banal na aklat. Ayan po. So, unang-una po, tignan natin yung salitang ako. Ako bilang Kristiyano, ako bilang isang tao, ako bilang ako. Ang salitang ako mga kapatid, ito ay tumutukoy sa tao. Sabi nga ng nangaral sa atin kanina, ang tao mula sa aklat ng Genesis sa chapter 1, from verse 26 hanggang 27, ang tao ay nilikha ng Diyos mula sa ika-6 na araw ng mundo. Okay, yan ang mababasa natin sa Biblia mga kapatid, na ang Diyos nung ika-6 na araw, ang Diyos ay gumawa ng tao. Saan mababasa? Inuulit ko, Genesis chapter 1 from verse 26 to 27. At alam ba natin mga kapatid na ang taong iyan na ginawa ng Diyos nung ika-6 na araw, ito ay malinis. Ayon sa research ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes kapitulo 7 sa talata 29, kung saan sinasabi doon ni Haring Solomon na ang tao na ginawa ng Diyos na kanyang natuklasan ay ito ay malinis. At ang sinasabi nga doon sa banal na Biblia
ang tao ay matuwid. Ayan po. Yan po ang katotohanan. Kung kaya nga po ay wala pong kasalanan ang tao na nilikha ng Diyos. Okay? Yan po ang sinasabi doon. And then, dahil sa paglipas ng mga taon, ay ito, mga araw, yung pag-ikot ng ating mundo, ang tao ay nananatili sa lupa. At dahil sa kanyang pananatili sa lupa, ang tao ay unti-unting nagkakaroon ng tinatawag na kasalanan. Ayan po. Kaya nga sinasabi sa aklat ng Roma 3:23 na ang tao ay nagkasala maliban siyempre sa ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao. Yan din naman ang sinasabi ng Biblia. Okay? So maliban kay Kristo na nagkatawang tao, lahat na ng tao na nabubuhay dito sa lupa ayon sa Biblia, sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala. Sa makatuwid, may kasalanan mga kapatid ang mga tao ngayon. Pero hindi naman niya sinasabi na may kasalanan ang mga bata. Okay? So, iba na namang usapan yan. Dahil ang sinasabi rin ng Biblia, yung mga bata na wala pang alam, like yung mga sanggol, baby, sinabi rin ng Biblia mga kapatid, pabayaan ninyo sila sapagkat sa kanila ang langit. Ibig sabihin, anong mangyari sa kanila mga kapatid, diretso pa rin sila doon sa heaven. Okay? Doon pa rin sila pupunta. Pero yung mga tao na nagkasala, lumaki, and then yung mga tao na tumalikod sa Panginoon, nasa Biblia, sila po ay pupunta doon sa dagatang apoy. Dahil ang tao ay nilikha ng Diyos na isang matuwid, pero dahil sa pag-ikot ng mundo, sa paglipas ng maraming taon, ang tao ay unti-unting nagkakasala. Kung kaya't dumarating ang panahon na ang Diyos ay hindi niya masumpungan ang tao. Bakit? Dahil nga po sa kasalanan. Ayon po sa aklat ng Isaias sa Kabanata 59 sa talata 1 and 2. At kung saan doon ipinapahayag mga kapatid ni Isaias na ang Diyos ay malapit naman sa tao. Siya naman ay na laging handa tumulong sa tao. Laging handang nakikinig sa tao. Kaya lamang ay yung tao ay may nagawang hindi maganda at yun ang naging balakid doon sa kanilang relasyon sa ating Panginoon. Kaya hindi sila magkasumpungan mga kapatid. Okay? Ang salitang yun mga kapatid, ang dahilan na yun ay dahil sa nagawang mga kasalanan. Kung kaya't mga kapatid, yung salitang ako, kung hindi pa ako Kristiyano, ay kailangan kong maging Kristiyano. Yun ang sinasabi roon. Kung gusto ko o naisin ko ang kaligtasan, kailangan ko yung sinasabi ng Biblia, kung saan ang sinasabi niya kailangan kong maging Kristiyano. At kailangan kong, sa pagiging Kristiyano ay kailangan kong makinig ng salita ng Panginoon mula sa aklat ng Roma 10 sa talata 17. At syempre, kailangan ko ng pananampalataya mula sa aklat ng John chapter 14 from verse 1 hanggang verse 3. At syempre, kailangan ko ng tinatawag na pagsisisi. Okay? Yung pagsisisi mga kapatid mula sa aklat ng Mateo 17 sa verse 30. At ganoon din sa Acts chapter 2 verse 38. Syempre, kung gusto kong bumalik sa Panginoon, kailangan kong ipagsisi yung mga kasalanan kong nagawa. Okay? And then pang-apat mga kapatid, para makapasok tayo doon sa loob ng iglesia ng Panginoon bilang ako dahil gusto kong maligtas, pang-apat, kailangan kong ipahayag ang Panginoon na siya ang isang tunay na anak ng Diyos na buhay. Okay? Sinasabi sa Roma 10 verse 9 and 10. And then pagkatapos nun mga kapatid, bilang ako ay kailangan kong tinatawag na gawin ang water baptism.
Mula sa aklat ng Marcos chapter 16 sa verse 16, and Acts chapter 22 and verse 16. Ayan po. Okay? So after that mga kapatid, ikaw ay tatanggapin ng Panginoon. Okay? Ikaw ay after ng bautismo, ang lahat ng mga kasalanan mong mga kapatid ay buburahin ng Panginoon. Malalim man yan o mababaw na kasalanan, lahat po yan mga kapatid. Ang mga nakalipas na kasalanan na yan, tatanggalin po ng Panginoon. Ang tawag po ng Bible po natin, ikaw po ay bagong nilalang. Okay? Sa Ilocano, sa amin, barunga parswa. Okay? Sa English, new creation. Okay? And then sa Tagalog, mga kapatid, bagong nilalang naman. Okay? So mula dyan, mga kapatid, dyan na tayo magsisimula bilang isang Kristiyano. Bilang Kristiyano na nilinis na ng Panginoon. Bilang ako, yan po ay mayroon na po tayong kaligtasan. Pero sa pagpapatuloy po ng ating buhay, natural, tao lamang po tayo at asahan natin may mga tinatawag tayong mga pagsubok sa buhay. Dumarating ang mga kasalanan at kung ikaw ay nasa pananalig o pananampalataya sa Panginoon, asahan mo kapatid, ang dyablo ay mas lalong malapit sa iyo. Ayan. Makikita din na naman po natin sa Bible po natin na siyempre ang dyablo mga kapatid, kung nasaan ang kanyang kaaway, andun ang dyablo. Okay? Tatandaan po natin yan mga kapatid, kung nasaan ang mga anak ng Diyos, kung nasaan ang mga batuid, kung nasaan yung mga gumagawa ng mga kalooban ng ating Panginoon, andun yung dyablo. Siya ay masusing nag-aabang. Okay? Kunting pagkakamali mo lang mga kapatid, nako, ang dyablo handang-handang tumulong sa iyo. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Okay? So sa pangalawang mga kapatid na parte nito, ay amin pong napag-aralan dun sa Magirig kanina, yung turo ni kapatid na kapatid na Rodel Baagin about sa roles of the church. Okay? Kung saan nakikita po natin mga kapatid na bilang isang Kristiyano at kasama na rin yung mga ibang Kristiyano, ito yung tinatawag nating called out. Okay? Mula sa salitang ecclesia. At ito ay nagiging salitang church. Okay? So kapag church na mga kapatid, kasama na tayo doon. Okay? So, yun na yung church. Kasama tayo. Pero, hindi tayo basta-basta church, mga kapatid. Kailangan meron tayong tinatawag na role. Okay? Ano yung role natin? Unang-una, siyempre, ang role natin ay sambahin ang ating Panginoon. Ay, huwag natin kalimutan yan, mga kapatid. Paano tayo sumamba sa Panginoon? Mula sa napag-aralan natin kanina, sa Magirig, sabi doon sa Roma 12. Verse 1, kailangan nating ialay ang ating katawan, sarili, para sa Panginoon. Ibig sabihin, sabi nga na nangaral, huwag nating ibigay yung kalahati natin. Kailangan buo tayo mga kapatid. Okay? Hebrews chapter 10, verse 25, huwag kaligtaan ang ating pagsamba sa Panginoon. Kung para sa Panginoon ng mga kapatid, ay siyempre ibigay mo daw yung lahat, buo. Huwag yung physically nandun ka, pero yung pag-iisip mo nasa kusina o nasa ibang lugar. Ang gusto ng Panginoon mga kapatid, nandun yung physical mo, nandun rin yung pag-iisip mo. Focus mo nandun. Buong-buo mga kapatid. Okay? At kanina din po, napag-aralan natin ang isa pa sa roles natin bilang isang Kristiyano, bilang bumubuo sa iglesia ng Panginoon or the church, ay kailangan din po natin magpasakop sa iglesia. Mula po sa aklat ng Efeso, kapitulo 5, sa talata 24. Ayan po, kailangan natin magpasakop sa iglesia. Kung anong sasabihin ng ating pinuno, walang iba kundi ang Panginoon, ay kailangan nating gawin. Di ba? Ganyan din naman sa company, di ba mga kapatid? Kung anong sinasabi ng ating presidente sa kumpanya, kailangan gawin mo. Di ba? Kung anong sasabihin naman ng ating pinuno, walang iba kundi ang ating Panginoon, ay yun din ang ating
gagawin. Dahil kung iba yung ginagawa mo, iba yung utos, mga kapatid, naliligaw ka. Okay? Hindi yan ang role na binigay sa'yo ng ating Panginoon bilang isang kaanib ng kanyang iglesia. And pangatlo po mga kapatid, yung role din po natin ay kailangan tayong manatili sa Panginoon. Huwag tayong alis mga kapatid. Huwag po tayong alis. Kailangan dun na po tayo. Nakita na natin ang katotohanan. Ito na po yung iglesia ng Panginoon. Darating ang isang araw mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo ay kanya tayong isusurrender sa Diyos Ama. 1 Corinthians chapter 15 sa verse 24. Okay? Yan po yung talata mga kapatid. At sa pananatili natin mga kapatid, ibig sabihin tayo ay laging nasa tamang doktrina. Acts chapter 2 sa verse 42 mga kapatid. Okay? And of course mga kapatid, para sa ating conclusion, sa pinag-aralan natin bilang ako, kung hindi pa ako kaanib sa iglesia, hanapin ko yung kalooban ng ating Panginoon. At kapag ako na, okay, ay Kristiyano na, kaanib na, ang aking gagawin bilang isang Kristiyano ay luwalhatiin ang Panginoon, ibigay ko ang aking role sa Kanya. Okay? Ako ay magpasakop sa Panginoon at manatili sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Okay? Huwag po tayong alis dyan mga kapatid, sapagkat inaantay natin na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ay Kanya tayong ibibigay doon sa Diyos Ama. Pagsapit ng huling araw. Okay? Pagkatapos ng mga sinabi. Okay? Yung mga gagawin, ang paghuhukom. Okay? Magkakaroon ng paghuhukom. After that, sa huli-huli mga kapatid, lahat ng mga nagtiis, lahat ng mga nanatili sa iglesia ng Panginoon, ayan, magsama-sama sila, ibibigay tayo sa Diyos Ama. Okay? So hanggang dyan lamang po mga kapatid at kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at nanood sa ating programa. At wala na po tayong oras mga kapatid, at sa ngalan po ng ating Manager Cadel ng Radio DCCB at ang kanyang mga staff mula po sa mga technical staff, maraming salamat po. At sa tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Lino Daraway. At ang inyong naging lingkod sa tanghaling ito, Brother JJ Gumpad, nag-iiwan po ng magandang tanghali po sa atin lahat. God bless po.